Tuldukan na ang mga political dynasty. Ito naman ang naging tema ng concert sa UP Diliman ngayong gabi. Saksi si Evan Mayrina. Huwag na tayong magpaloko sa mga trapo at epal. Wala naman silang dala na pagbabago ngayon. Sa rakrakan, dinaan ng ilang grupo ang panawagang dapat tapusin ang yugto ng mga political dynasty sa ating kasaysayan. Ang konsertong pinamagatang Rock Against Political Dynasty sa UP Diliman, Quezon City, inorganisa ng Krusada kontra Dinastiya at ng University Student Council. Para patas naman sa iba. May pagkakataon naman yung iba. Kasi parang sila na lang negosyo na nila. Ginawang negosyo yung pwesto. Dapat mapagbigyan lahat. Marami pang naghihintay ng mga mas bata. Yung iba, ilang dekada na, nandiyan pa rin. Isa lang ang Luna Trip sa 16 na bandang tumugtog sa concert. Iba-iba man ang musika, iisa ang mensahe ng mga kanta. Nasawa na raw ang mga botanteng Pilipino sa mga pare-parehong apelyido na naluluklok sa pwesto o mga political dynasty kung tawagin. Sa pag-aaral ng political scientist na si Dr. Temario Rivera, lumalabas sa 74% ng mga lalawigan sa Pilipinas ay may mga political clan. Sa Senado nga, mahigit 80% ang miyembro ng mga political family, habang mahigit 60% naman sa mababang kapulungan, batay sa datos na nakalap ng GMA News. Isa raw ito sa mga nais mabago sa eleksyon sa Mayo ng ilan sa mga nakausap naming nanood ng concert. Puro disadvantage ang sa atin nun eh. Parang 1% lang ng populasyon sa atin ang kumukontrol sa political field natin dito sa Pilipinas. Nagkakaroon ng kampihan, saka parang nagiging family picnic eh. Na hindi so parang napapagtripan yung dapat na sinusolusyonan. Mapa-reggae, grunge, rock o hip-hop. Ang musika raw ng mga kabataan sa eleksyon ay ang pagbabago sa mga nakasanayang pangalan na ilang dekada na ring namayagpag sa kapangyarihan. Na dapat mas maging mapanuri tayo sa mga pipiliin natin desisyon na hindi lamang dapat nakabase sa pangalan, sa kasikatan, dapat more on dun sa platform. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.